Sino ba ang Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365... ano nga ba series natin ngayon? 365... Wait. I-announce ka na. First pala to, no? Unang devotion natin ngayon taon. At Happy New Year po sa bawat isa sa inyo. So, babaguhin ko na yung series natin last year. Ngayon po ay 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. So, ang pag-usapan po natin, puro Bible characters sa Bible para maunawaan natin yung kabuuan ng Bible, no? So, yan po. Na-announce na natin. I'm sure, no, maraming excited dito sa series natin ngayong taon. Lord willing, matapos po natin yung 365 Bible characters, no? 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. So, bago po tayo magpatuloy, binabati ko ng happy birthday si Attorney Louie, no? Kaya ako naalala yung birthday ni Attorney Louie kasi magka-birthday kami. So, happy birthday to me as well. Pinanganak po ako 8:30 in the morning several decades ago. So, yung topic po natin ngayon ay Who is God? Sino ba yung Diyos? At ang series po natin ngayon ay Bible Characters Edition. So, magsisimula po tayo sa character ng Diyos. Sino ba yung Diyos? Who is God? Alam niyo po, nararapat lang na magsimula talaga tayo sa kilalanin sino ba yung Diyos. Kasi po yung Bible, yung first verse of the first book of the Bible, nagsimula sa character ng Diyos. Sabi ron, in the beginning, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. So, dito pa lang makikita na natin na yung Diyos, siya yung pinaka-importante sa buong Bible, no? Yung pundasyon ng buong Biblia ay ang Diyos. In fact, God is the foundation of everything. Siya ang pundasyon ng lahat. Sabi po sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Meaning to say, He created the visible and the invisible. He created all things. God is the foundation for or of everything. Now, dito po sa devotion natin na ito, introduce lang natin, no? Ano bang gagawin natin for the whole year. So, Bible Characters Edition po ito. So, magsisimula tayo sa Diyos, sino yung Diyos, and then pag-aralan natin sino ba si Adan at Eva, si Cain at Abel, sino si Satan, sino yung mga angels and demons, sino yung mga characters sa Bible from Noah all the way to Abraham, to David, Solomon, mga kings. No, many kings in the Old Testament, many prophets in the Old Testament, hanggang kay John the Baptist, to Jesus Christ, to the 12 disciples, and to the Apostle Paul, tsaka yung mga encounters ni Jesus, napakaraming mga encounters ni Jesus, mga characters na yan pag-aaralan natin. All the way to the Book of Revelation. Sa Book of Revelation, marami po mga characters din doon. Na kapag naunawaan po natin itong mga Bible characters na ito, maunawaan rin po natin yung kabuuan ng Biblia. Kaya po yan yung isa sa mga goals natin. So, yung teaching po natin ngayong araw, based on Genesis chapter 1 verse 1, who is God. So, we believe that God exists and He is the foundation of everything. So, ano pong mga goals natin this year? Number 1, our goals this year, una po, to have a God-centered life. Naniniwala po ako na yun talaga yung goal natin eh. Na yung buhay natin ay hindi maging, hindi umikot sa ating mga sarili, kundi umikot sa katauhan. Pangit kasing sabihin ng katauhan, parang tao yung Diyos eh. Umikot sa Diyos, no? We're living in a God-centered universe. Genesis 1:1 says, in the beginning, God created all things, therefore all things revolve around God. Lahat ng bagay umiikot sa Diyos. We're living in a God-centered universe. Unfortunately, dito sa mundo, napakaliit na lang na planeta, dito mo pa makikita yung mga pinakamayayabang na mga creatures. Nakakala nila yung buong mundo umiikot sa kanila, yung universe umiikot sa kanila. Only to find out when we read the Bible that everything revolves around God. So our goal this year
is to have a God-centered life. Alam niyo po, yan ang I would say, the greatest discovery of my life. When I discovered that, no, yung buhay pala natin, it's not about me. It's all about the Lord Jesus Christ. Yan pala yung pundasyon ng buhay. Na kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, you are nothing. Nothing. Absolutely nothing. Wala tayong may pagmamalaki na kakayanan, talento, na-achieve sa buhay kung wala yung Diyos. Kasi everything is about God. Yung purpose ng buhay, patungkol yan sa Diyos. Walang purpose ang buhay kung walang Diyos. So that's number 1, to have a God-centered life. So this whole year, ang gusto natin yung buhay natin ay pagharian ng Diyos. Ang gusto natin yung buhay natin ay umikot sa Diyos at lahat ng mga ginagawa natin ay para sa Diyos. Pangalawa po, to build life on the solid rock. To build life on the solid rock. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, ang isang tao na nakikinig sa mga tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo at isinasagawa ito ay isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Katuruan po ito ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, pero yung isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos pero hindi isinasagawa ang kanyang mga natutunan ay katulad ng isang tao na mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. No, dumating yung unos, yung bagyo, yung malakas na, pwedeng baha, no? Wasak yung bahay. Bakit? Nakatayo sa buhanginan. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos at isinasabuhay mo ito, inilalapat mo ito sa iyong buhay, ina-apply mo yung mga naririnig mong katuruan sa Panginoon Jesucristo, mula sa Panginoon Jesucristo, mula sa Biblia, ay para kang isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. So, one of the goals we have this year is to build our lives on the solid foundation, on the solid rock. At ang buhay po na ninanais natin ay makinig, maunawaan yung tinuturo ng Biblia, at the same time, maisagawa natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Maisabuhay natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan para maihambing tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa isang matalinong tao na nakikinig ng sinasabi ng salita ng Diyos at the same time isinasagawa ito para tayong matatalinong tao, mga taong wais na tinatayo yung buhay natin. Itinitindig yung ating buhay sa bato, hindi sa buhanginan. So, pangatlong goals po natin this year is to understand the whole Bible. Gusto nating maunawaan yung Biblia, ang kapal-kapal ng Biblia, 66 books written by around 40 different authors living in different time frames. Napakahirap unawaan ng Biblia kasi magkakaibang mga authors, compilation ng mga writings. So, ang tingin ko, kapag naunawaan natin yung mga Bible characters, chronologically, mula kay Adan, mula sa Diyos, Adan at Eva, hanggang sa mga characters sa Book of Revelation, maunawaan na rin natin yung kabuuan ng Biblia. Why? Because God uses people to accomplish His purpose. So, yung Biblia, istorya ito ng purpose o layunin o plano ng Diyos at gumagamit siya ng mga tao para maisagawa ang kanyang mga plano. Kaya pag naunawaan mo yung mga Bible characters sa Bible at paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao na yon, mauunawaan mo na rin yung kabuuan ng Biblia. So, 3 goals this year. Samahan niyo po ako dito sa 3 goals na ito. To have a God-centered life, to build life on the solid rock, and to understand the whole Bible. Now, 3 applications po. I hope sama-sama po tayo, i-commit natin yung ating mga sarili, italaga natin yung ating mga sarili sa 3 bagay na ito. Una po, commit to know God through His Word. Magkaroon po tayong malalim na commitment na kilalanin sino ba yung Diyos. Sino ba yung Diyos sa buhay natin? We don't just believe in God. We want to know Him in order to have an intimate relationship with God. To know Him. To know God through His Word. So, paano po natin makikilala kung sino yung Diyos? Makikilala po natin siya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya po, throughout this year,
Katulad rin po ng mga series natin in the past years, kikilalanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano ba yung pinapahayag ng banal na kasulatan patungkol sa Diyos? Pangalawa po, complete our 365 daily devotions. Samahan niyo po ako sa sa goal na to, no, makumpleto natin yung 365 daily devotions natin, Bible Characters Edition. So, ipanalangin niyo po ako kasi napakahirap po ng proyekto na ito, no? Pero maraming salamat po sa inyo na tumutulong para magawa natin yung mga projects natin. Natapos po natin yung last year. Thank you po sa inyong participation, sa inyong pagsuporta. This year po, tatapusin naman natin yung 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. By the grace of God, by the mercy of God, by the enablement of the Holy Spirit, we will be able to accomplish and finish this project this year. So, samahan niyo po ako. Let's complete our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. So, kilalanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng nakasaad sa banal na kasulatan at paano kumilos ang Diyos sa mga Bible characters sa Bible. So, pangatlo po, capture God's work in your life. Hinihikayat ko po ang bawat isa sa inyo na magkaroon kayo ng mga journals. Someday gusto ko rin mag-produce ng mga journals na pang-community natin, no? Journals or tawagin nating diary. Pag sinabi nating capture God's work in your life, ibig sabihin pag may ginawa ang Diyos sa iyong buhay, isulat mo. Yung Bible po ganun eh. May pagkilos ang Diyos, sinulat ng mga manunulat ng Biblia. Kagaya po nila Matthew, Mark, Luke, and John. Na saksihan nila yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, sinusulat nila. Nakita nila yung pagkilos ng Diyos, sinusulat nila. Ganun din po sa atin. Maganda po kung meron tayong mga journals, kung paano ka pinagpala ng Panginoon, ano yung mga panalangin mo na sinagot ng Panginoon, no, isulat mo. Paano nangusap ang Diyos sa iyo that day, ano yung pangungusap sa iyo ng Panginoon sa mga dealings, transactions mo every day, paano ka ginabayan ng Diyos, pwede mong isulat. Ano yung mga prayer request mo, ano yung mga problema mo na tinulungan ka ng Diyos, no? Sulat mo lahat yon. That's one of the ways to capture God's work in your life. Kumbaga, para mong pinipicturan, no? Kina-capture mo yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagsusulat. So, hinihikayat ko po ang bawat isa sa inyo, no? Bili kayo ng mga notebooks or journals or diary para ma-record nyo yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ako po, ang ginagawa ko, blessing ng Panginoon. Ano yung mga prayer request ko? Ano yung pangungusap sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, no? So, kahit ano po, no, na tingin nyo pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay, pwede nyo pong isulat sa ating mga journals. So, capture God's work in your life. So, 3 applications lang po, no, this year. Number 1, commit to know God through His Word. Complete our 365 daily devotions and capture God's work in your life. Now, para naman po sa ating discussion, what are your goals this year? Ano yung mga goals mo this year? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups, mga partners natin, pwedeng asawa mo, no? Kausapin mo, pag-usapan nyo yung mga goals, magkaroon kayo ng goal setting this year. Now, of course, meron tayong alternative questions. What have you learned from this devotion? Kung meron ka man natutunan, pwede mo nang i-share sa iyong kabiyak, sa iyong asawa, or sa iyong discussion group. And how can you practically apply our devotion today? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I pray that you will bless all of the people who are watching this devotion. Grant them the desire to know you. Enable them by your Spirit to build their lives on Jesus, the solid rock. Let us discover the teachings of the Bible and be ready to obey its commands. Bless us, Lord, spiritually, emotionally, physically, and even financially.
Use us, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa pinakaunang devotion natin ngayong taon. Inaasahan ko po na sasamahan niyo po ako sa isang buong paglalakbay na ito hanggang sa matapos natin ang taon na ito. At sama-sama po tayong lumago sa pagkakilala sa Diyos at lumago sa pagsunod sa Diyos. Dalayan ko po na ang Diyos ang magbigay sa inyo ng katagumpayan ngayong araw at sa mga darating na panahon. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.